Ate, hindi ko na kayang tumakbo. Ate, sabi ni Papa bago siya nawala, hanapin natin si Pinuno ng Dragon. Pero ngayon, hindi lang siya ang hindi natin mahanap, maging ang sarili nating buhay ay hindi na natin maisalba. Ching Shui, kaunting tiis na lang, ang access key ng kayamanan ng Longmen ay hinding-hindi dapat makuha ng iba. Pinuno ng Dragon, ang teknolohiyang pampabata ng Longxi Group ay talagang kahanga-hanga. Mas bata ka pang tignan ngayon kaysa noong mga nakaraang dekada. Hi. Pinuno ng Dragon, totoo bang magre-retiro at hihinto ka na sa gulo para manahimik ng tuluyan? Marami ng bagong magagaling ngayon, panahon na para magpahinga. May magagandang babae. Ching Shui, ayos ka lang ba? Ate, hindi ko na kayang tumakbo. Ibigay nyo ang access key, wala na kayong matatakbuhan. Anong balak niyong gawin? Huwag ninyong hawakan ang kapatid ko. Sa tagal ng panahon, ang hilig ni Pinuno ng Dragon na tumulong sa kapwa ay hindi pa rin nagbabago. Mukhang kawawa ang mga lalaking ito. Mga Ginoo, hindi magandang ginagawa nyo yan. Bakit dalawang babae ang pinagdidiskitahan nyo? Umalis ka riyan, huwag kang makialam dito. Tumakas na kayo, wala silang awa at napakamapanganib nila. Bawal ang baril sa loob ng Daxia. Hayagan kayong lumalabag sa batas? Bakit? May backup pa kayo? Napakarami mong daldal, tatapusin kita ngayon din. Kapatid, ayos ka lang ba? Ano? Gusto nyo pa bang magpatuloy? Alis na, tara na. Malakas ka pa rin talaga. Salamat po sa inyo. Kumain muna kayo ng mainit. Huwag kayong magpalamig. Hindi ba't pendant ito ng matandang Su? Ang pamilya Su ang nagbabantay sa access key ng lihim na kayamanan ng Dragon Gate, nakatumbas ng kalahati ng yaman ng mundo, na nasa kamay ng dalawang ate na ito. Kaya naman pala sila tinatangkang kunin. Anong tinitignan mo riyan? Dragon. Ay, bakit basta-basta na lang kayong nananakit ng tao? Ching Shui, huwag kang makulit. Salamat sa pagtulong niyo sa akin. Hinding-hindi ko makakalimutan ang kabutihang ito. Tara na, Ching Shui. Ate, nasira ang sasakyan natin at malubha ang sugat ng driver natin. Paano tayo makakauwi niyan? Pwede ko po bang hiramin ang cellphone niyo? Xiao Chen, nasa Jianshe Road East Lane kami ni Ching Shui. Magpadala ka agad ng sasakyang susundo sa amin. Saka, kumontak ka ng ilang security companies. Kailangan ko ng driver, yung eksperto. Hindi problema ang pera. Ito ang number ko. Tawagan mo ako sa number na ito sa susunod. Tara na, Ching Shui. Ang dalawang batang ito ay mga anak ni matandang Su. Hindi nila mapoprotektahan ang sikreto. Pinuno ng Dragon, babalik na ba kayo sa aksyon? Ang matandang si Suping. Anong klaseng kumpanya ba ang tinayo niya? Hitsura na ba ang batayan sa pagtanggap ng tao? Sa dami ng magagandang babaeng ito, hindi natin alam kung ilan. Sa kanila ang mga espiya. Anong tinitingin-tingin mo? President Su, nandito ako para mag-apply. Nakita mo naman siguro kahapon kung ano ang sitwasyon ko ngayon. Ang kailangan ko ay isang eksperto. President Su, tingin mo ba bilang driver? Pasado na ako? Uncle Lee, dito ka na muna tumira. Nalinis na po ang guest room sa unang palapag. Ate, hindi ba ito yung mula kagabi na mangangalakal ng fried rice? Kinuha mo ba siya sa bahay natin para maging kusinero? Ching Shui, ito ang kinuha kong bagong driver.
si Li Beijiang. Driver? Kapag nagkagipitan, baka tayo pa ang kailangang magprotekta sa kanya. At isa pa, kung paano kanya tingnan kagabi, wala kang takot na baka mapahamak ka. Tama na yan, Ching Shue. Pumasok ka rito bilang driver namin. Para ba sa manibela o may iba ka pang gustong hawakan? Pwede ring humawak ng prutas? Masustansya naman iyon. Masarap ang mansanas na ito. Salamat, Second Young Mistress Su, President Su. Second Young Mistress, mag-usap muna kayo. Mauuna na po ako. Ate, ang weird naman ng lalaking ito. Dahil kakaiba siya, kaya ko siya pinapanatili rito. Yung bagong driver na si Li Beijiang, ano na ang resulta ng investigasyon? President Su, ang background niya ay sadyang malinis at walang record. Wala kayong nalaman? Hindi kaya ipinadala rin si Li Beijiang ng mga gustong kumuha ng access key? Matalas ang pakiramdam ng dalawang batang ito. Hindi sila ganoon kadaling linlangin. Pinuno ng Dragon, may panauhin na paparating. Kakatanggap lang ng impormasyon, may mga masasamang loob na nakapasok, at ang target ay si Su Qingyue. Dumating ka sa tamang oras? Pero ang galing mo pagdating sa pagtatago ay kulang pa dahil mali ang bugso ng hanging dinala mo. Sabi mo, huwag lumabas ng kwarto. Ano ang ibig sabihin noon? Hating gabi na, at hindi niya tayo pinalalabas ng kwarto. Sa tingin mo ba ay mayroon siyang masamang binabalak? Huwag kang mag-isip ng ganyan. Hindi ganoong klaseng tao si Uncle Lee. Ngayong gabi ay makikinig tayo sa kanya. Huwag lalabas ng kwarto. Ano bang katuwiran niya? Hating gabi na pero nagpapahiwaga pa siya. Sa tingin ko ay talagang may balak siyang masama. Sino iyan? Ching Shue, huwag kang pumunta. Ate! Sino ka? Anong gagawin mo sa amin? Nasaan ang susi? Bitawan mo siya! Bata, pinapayuhan kitang bitawan mo na siya habang maaga pa. Kung hindi ay hindi mo madadala ang key code. At hindi ka na makaalis dito. Kunin mo ang keycode o kundi ay mawawala silang dalawa. Isa lang akong tagalabas. Paano ko malalaman ang mga bagay tungkol kay Pamilya Su? Kung hindi mo alam, pareho silang matatapos dito. Sino ang uunahin kong tapusin? Ako na lang. Iligtas mo si King Shue. Pumili ka na. Kundi ay silang dalawa ang parurusahan ko ng sabay. Pakiusap. Iligtas mo ang aking kapatid. Ate, Ayos na ang lahat, Ching Shue. Ang dami mong ate. Ito lang ba ang kakayahan mo para tumanggap ng ganitong trabaho? ano? Gusto mo ba ng pera? Magkano ang gusto mo? Bakit ko kakailanganin ng pera? Hubarin mo ang iyong stockings. Ikaw, Sinong nagutos sa iyo? Isa siyang profesional na kriminal. Sanay siya sa ganitong gawain. Kapag nagbigay siya ng impormasyon tungkol sa kanyang boss, tiyak na itutumba siya. Kaya natatakot akong wala siyang sasabihin. Talaga? Ikaw ay si Sinong nagutos sa iyo? Joe. Joe Shikun. Sabi niya, kapag nakuha ko ang sikretong code, hindi magiging problema ang pera. si Joe Shikun mula sa Beihai Chamber of Commerce? Ang chairman ng Beihai Chamber of Commerce, na may malaking impluensya sa Dongxi at kontrolado ang lahat ng panig. Ang pamilyang Zhou ay isang makapangyarihang pamilya. Hindi ko akalaing pinupuntirya rin nila ang sikretong code. Pero kung pamilyang Zona ang pinag-uusapan. Ate, baka talaga palang hindi na natin mapoprotektahan ang sikretong code. Habang narito ako, hindi niya kayo magagalaw. Ang pamilyang Zhou iyon. At dahil nag-iisa ka lang, anong magagawa mo laban sa kanila? Ano? May balita na ba tungkol kay Pinuno ng Dragon? Hindi ba ito ang tea house nila o Kiao? Anong ginagawa nilang dalawa rito? Matandang Kiao. Ako po si Pamilya Susu Qingyue.
At ito naman ang kapatid ko na si Su Qingxue. Dahil sa gabay ng isang kakilala, sinadya po naming bisitahin ang elder ng Tianlong. Bakit parang kamukha siya noong taong nakatayo sa tabi mo noong gabing iyon? Anong tinitignan mo riyan? Dra? Naku, bakit basta-basta na lang kayo nananakit ng tao? Suki ko na si Lau Kiao. Madalas siyang pumunta rito para kumain ng fried rice ko. Tama ba, Lau Kiao? Ano? Opo. Tama po iyon. Dra. Hi. Simula nang hindi na siya nagbukas ng negosyo kamakailan, si Lau Li ay wala na akong makainan. Matandang Kiao, alam po namin ang inyong tunay na pagkakakilanlan. Kayo ang elder ng Tianlong, ang hari ng impormasyon. At ang higit sa lahat, ang pinakapinagkakatiwalaang kanang kamay ni Pinuno ng Dragon. Sa araw na ito, nasangkot sa panganib ang pamilya Su, pilit na kinukuha ng masasamang tao ang pamanang iniwan ng aking ama, panganib na kami ay mawala, tanging ang mahanap si Pinuno ng Dragon ang aming natatanging pag-asa. Nagmamakaawa po ako sa inyo, Matandang Kiao, sabihin niyo po sa amin kung nasaan si Pinuno ng Dragon. Kung nasaan si Pinuno ng Dragon kamo, iyon nga lang. Hindi ko pwedeng sabihin. Bawal ibunyag kung nasaan si Pinuno ng Dragon. Ito ang ating panuntunan. Masyadong malupit ang mga taong naghahangad sa susi. Wala na po talaga kaming matatakbuhan. Matandang Kiao, tulungan niyo po kami. Tanging si Pinuno ng Dragon lang ang makapagliligtas sa amin. Opo, pakiusap po, tulungan niyo po kami. Tungkol kay Pinuno ng Dragon, akala nyo ba ay malayo siya? Pero ang totoo ay narito lang siya sa harapan nyo. Matandang Kiao, kanina niyo pa tinitignan si Uncle Lee. Kilala niyo ba siya? Hi. Nako, ito'y. Miss Su, ang lakas ng loob mong magpakasaya. Nagawa mo pang uminom ng tsaa sa sulok na ito. Sa wakas, pinahirapan niyo akong hanapin kayo. Ay nako, wag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Ibigay niyo ang password at tutulungan ko ang pamilya Su na muling sumikat. At ikaw ang magiging unang reyna ng East City. Ang lalaking ito, bakit parang pamilyar siya? Pamilyang Zhou. Parang narinig ko na ang pangalang iyon noon. Kung magmamatigas ka, kayong magkapatid na. Napakaganda. Napakadaling magkaroon ng aksidente rito. Sa East City. Boss Zhao, ang password na ito ay iniwan ng aking ama. Ito rin ang responsibilidad ng pamilya Su. Kahit itaya ko ang buhay ko sa Su Qingyue, hinding-hindi ko ito ibibigay sa isang masamang tao. Tama. Siguradong mahahanap namin si Pinuno ng Dragon para protektahan kami. Si Pinuno ng Dragon? Ilang taon na siyang retirado? Gusto niyo pa ba siyang palabasin? Ay naku, ayaw niyo sa maayos na usapan ha? Kung hindi ko kayo tuturuan ng leksyon, hindi niyo malalaman kung sino ang tunay na hari ng East City. President Su, may oras ka pa para magsisi. Ibigay ang password, sumunod ka sa akin, at sinisiguro ko, mararanasan mo ang buhay na puno ng karangyaan at yaman. Kung hindi, mabibigat ang kamay ng mga kasama ko, baka masaktan lang ang kutis nyo, ayaw ko namang mangyari iyon. Sugod. President Su, second young mistress, umantala kayo? Baka matalsikan kayo ng tsaa. Sino ka? Pamilyang Zhou, na bata ka, tama na iyan. Kung gusto mong magmayabang, sa ibang lugar ka pumunta. Ilang dekada na ang maliit na shop na ito. Wala pang nangahas na gumulo rito. Ang card ko ay, kayang bumili ng 10 ganitong tindahan, kaya gigibain ko ito ngayon. Kaya pala ang pamilyang Zhou na ito ay nagsimula lang sa ilalim ng proteksyon ko. Sabi ko na nga ba pamilyar yan.
Hindi ba sinabi ng tatay mo na kaya lang may pamilyang zoo sa East City ngayon ay dahil sa kung sino? Batas? Pchui. Dito sa East City, ako ang batas. Walang silbi ang batas mo rito sa pamilyang Zhou. Kung wala ang tulong ng Tianlong, ang puntod ng mga ninuno nyo sa pamilyang Zhou ay balot na ng matatandang damo. Ikaw, sino ka ba talaga? Isa lang akong simpleng tao, pero dati akong kanang kamay ng organisasyong Tianlong. Nirerespeto ako sa labas at tinatawag nila akong matandang Kiao. Madalas nga mabanggit ni tatay ang Tianlong, ang matandang Kiao at pinuno ng dragon. Punong-puno ng paggalang ang tono niya at sinabing huwag silang kalabanin. Pero isang maliit na tindahan lang ito, paanong nasali sila rito? Ang panggugulo mo rito ngayon ay pagpahiya sa Tianlong. Dahil sa serbisyo ng tatay mo noon sa aming samahan, papalagpasin ko ito. Ilayo mo na ang mga tao mo at umalis na kayo. Kung hindi, kahit ikaw o pati ang tatay mo ay hindi maliligtas. Galit si pinuno ng dragon sa mga kabataang walang galang. Huwag mong sabihing hindi kita binalaan dahil ang matandang iyon ay narito lang sa malapit. Kapag nagalit siya sa iyo, kahit 10 pang pamilyang Zhao ay hindi sasapat para magbayad. Impossible. Maraming taon nang nagretiro si pinuno ng dragon. Paano siya biglang susulpot dito sa tea house? Siguradong pakana lang ito ng babaeng si Su Qingyue. Kumuha lang siya ng 2 tao para takutin ako. Su Qingyue? Ito ba ang mga hiningi mong tulong? Akala mo ba talaga ay madali akong matakot? Huwag mong sabihing hindi kita binalaan. Ang taong ito ay ang tunay na katuwang ng dragon, ang hari ng impormasyon. Pumunta ka rito para manggulo, pero ang magiging resulta ay hindi kayang harapin ng pamilyang Zhao. Kung gusto mong maniwala ako, tawagin mo palabas ang sinasabi mong pinuno ng dragon na iyan. Napaka-arrogante mo. Kung mapupunta lang sa mga kamay mo ang pamilyang Zhou, nagsayang lang pala ako ng maraming taon sa paggabay rito. Masyadong matigas ang ulo ng batang ito. Dapat lang siyang maturuan ng leksyon. Ikaw, paano mo nagawa iyon? Sino ka ba talaga? Kailan pa naging ganito kahusay ang kakayahan mo? Umalis na kayo. Bakit ang yabang mo? Su Qingyue? Magiging akin din ang secret key balang araw. Swerte mo ngayon, pero magkikita pa tayo. Hindi pa tayo tapos. Bakit nakatayo lang kayo riyan? Alis na tayo. Siya ang anak ni Zhou Yan. Matanda na si Zhou Yan. Ilang taon na ang nakararaan nang magpunta siya sa ibang bansa para magpagaling at ang lahat ng negosyo ay ipinaubaya na niya sa kanyang anak. Ang batang ito ay sobrang ambisyoso, marumi siyang makipaglaro, puntirya niya ang secret key. Malamang ay gusto na niyang humiwalay sa dragon at magtayo ng sarili niyang grupo. Ang husay mo makipaglaban. Hindi ka mukhang ordinaryong tao lang. Sino ka ba talaga? Isa lamang akong tiyuhing nagtitinda sa kalye. Naging sundalo rin ako noong araw. Pinapuntahan ko na sa mga tauhan ko, pero wala kaming makitang kahit anong impormasyon tungkol sa iyo. Ang galing na ito ay hindi katangian ng isang ordinaryong tao. Nagtataka lang ako kung bakit mo gustong maging driver ng aking ate. Hanggang ngayon ay hindi mo malinaw na masabi ang pagkatao mo. Sino ang nakakaalam kung ano ang balak mo? Ano? Nahanap na ang eksaktong kinaroroonan ni pinuno ng dragon? Nasa Dongxi lang siya. Naituro na ang lokasyon sa sakop ng lumang distrito. Nalaman niyo na ba kung sino siya? Hindi alam kung sino talaga ang target. Pero sigurado kaming nandyan lang siya sa lumang lungsod. Sige, ipagpatuloy ang pag-iimbestiga. Balitaan mo agad ako kapag may nakuha kang kumpirmasyon. Ate, anong balita? Ang alam ko lang ay ang Longshow ay nasa paligid lang ng lumang lungsod sa Dongxi. Wala pang saktong lokasyon. Kung ganoon, para pala tayong naghahanap ng karayom sa gitna ng dagat. Siguradong hindi titigil ang Zhou Shikun ng ganoon na lang. Kapag hindi pa natin nahanap ang Longshow, tapos na tayong lahat. Mukhang maaasahan nga ang kakayahan ng Lao Kiao sa pagtatago. Kapag lumabas ang Longshow, magkakagulo ang lahat. Siguradong maraming gulo at kapahamakan ang darating. Hanggang maaari, at hindi pa kailangan, mas mabuti na huwag muna nating ilantad ang ating pagkatao. President Su, second young mistress. Ngayong alam na nating nasa Dongxi ang Longshow, may pagkakataon pa rin tayong mahanap ito unti-unti. Nandito naman ako, kaya huwag niyo munang intindihin ang tungkol sa Zhou Shikun. Alam kong magaling kang lumaban.
Pero maraming maruming taktika ang Zhou Shikun. Mahirap makita ang pataksil na pag-atake. Su Qingyue? Gusto kong maturuan ng leksyon. Ang batang iyan, Bakit parang kumunti ang mga babae dito sa paligid? Anong tinitingnan mo? Ang mga receptionist at ang mga empleyado mula sa admin department. Inutusan ko kahapon si Assistant Wang na pansamantalang ilipat sila ng pwesto. Maraming nangyayari sa kumpanya ngayon. Medyo mapanganib na. Napakaganda ng pagkakaayos niyo po, President Su. Su Qingyue. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Ibigay mo na sa akin ang password. Ang mga nangyari noon ay maaari ko nang kalimutan. Magtulungan na lang tayo ng maayos. Pero kapag nagmaang-maangan ka pa, hindi na ako magiging kasimbait gaya noong sa tea house. Hinding-hindi ko ibibigay sa'yo ang password. Aba, Miss Su, huwag ka munang tumanggi agad. Tingnan mo muna ito. Ate, huwag kang makikinig sa kanya. Huwag mong ibibigay ang kahit na ano. Ayos lang ako. Zhao Shikun, anong balak mong gawin? Pakawalan mo na ang kapatid ko. Anong gagawin ko? Qing Shue. Maling pagkalkula. Naprotektahan ko ang ate pero nakalimutan ko ang nakababatang kapatid. Hindi ko inaasahan na si Zhou Shikun ay target si Qing Shue. Second young Mistress Su. Ang tapang mo pa rin ha. Sa loob ng isang oras, dalhin ang access key dito sa kanlurang dulo ng bayan. Kundi, hindi ko masisigurado kung makikita mo pa uli ang buhay na si Second Young Mistress Su. President Su, kumalma ka muna. Lao Kiao, itipon mo agad ang pinakamalapit na tauhan bilang backup sa paligid. Huwag niyo silang gulatin o bigyan ng babala. Ako na mismo ang lulutas sa bagay na ito. Pwe, Anong masasabi mo? Gusto mo bang pakiusapan ng ate mo? O mas gusto mo pang makipaglaro sa akin? pwe. Pagsabihan mo na ang iyong ate, o baka naman gusto mo pang manatili rito at makipaglaro sa akin? Putsui. Zhou Shikun, nananaginip ka. Hinding-hindi ko ibibigay sa iyo ang security key. Kaya kalimutan mo na yan. Walang hiyang babae ka, ayaw mong makuha ito sa maayos na usapan. Anong ingay iyon? Lumabas ka at tingnan mo. Qing Shue. Kayo? Paano nyo nahanap ang lugar na ito? Nasaan ang mga tauhan ko? Zhou Shikun, binigyan na kita ng pagkakataon. Bumalik ka at tanungin mo ang matandang aso na si Zhao kung kilala niya ba ang pangalang Li Beijiang. Sino ang may pakialam sa pangalan mo? Hawak ko ngayon si Su Qingxue. Kaya dapat lang na sumuko na kayo, di ba? Sa ganda ng balat niyang ito, paano na lang kung magkamali ako? At Gawin mo na ang lahat ng gusto mong gawin sa akin. Hindi ako natatakot sa iyo. ang lakas ng loob mo ha, pero kailangang makita ni President Su kung ano ang gagawin mo tungkol dito. Zhou Shikun, pakawalan mo ang kapatid ko. Pwede nating pag-usapan ang tungkol sa security key, pero hindi sa pamamagitan ng maduming paraan na ito. Maduming paraan? President Su, ang nagwagi ang siyang batas. Ngayon, ikaw ang may kailangan sa akin. Panalo-panalo lang yan. Ngayon, ikaw ang may kailangan sa akin. Ano ang gusto mo? Pera? Sosyo sa negosyo? Kahit ano, maibibigay ko sa'yo. Kung ano ang gusto ko ay ang secret key. Ito ang secret key na kahit wala na ang tatay mo, ay pilit niya pa ring itinatago. Nandiyan ang susi sa lihim ng mundo na kalahati ng mga kayamanan ay nasa secret key ng kayamanan ng Longmen. Gusto itong solohin ng pamilya Sunyo? Ang sakim niyo talaga. Ate, huwag mong ibigay sa kanya. Iyan ang bagay na sa pamilya Su namin ay ilang henerasyon nang pinoprotektahan. Kahit pa mawala na ako, hinding-hindi namin iyan ibibigay sa kanya. Tumahimik ka. Zhao Shikun, subukan mo lang. President Su, ako na ang bahala. Bakit? Gusto mo bang maging bayani? Kahapon sa tea house, pinagbigyan lang kita?
Akala mo ba ay takot ako sa'yo? Boss Joe, sumusobra ka na. Nakakalimutan mo na ba ang mga batas na itinakda ng organisasyong Tianlong? Batas? Anong batas? Sino ang nagtakda niyan? Itinakda noon ng organisasyong Tianlong na sa loob ng Daxia ay ipinagbabawal ang anumang panggugulo. Dapat magkaroon ng patas na kompetisyon at hindi maaaring gumamit ng pagdakip, pananakot, o anumang katulad nito. Ito ang mahigpit na batas na itinakda ng Tianlong noon. Bawal ang dahas at pagnanakaw, kailangang magtagisan ng bawat pamilya ng patas. Bawal ang paggawa ng masama gaya ng kumuha ng tao o gumamit ng anumang uri ng pananakot. Iyan ang mahigpit na batas na itinakda noon ng Tianlong. Isa ka lang namang driver, paano mo nalaman ang mga bagay na iyan? Ang mga pamilyang ito sa Dongxi, noong una ay marami sa inyo ang tinulungan ng grupong Tianlong para lamang maging matatag ang inyong posisyon at hindi exempted ang pamilyang Zhou doon. Dapat ay sinabi sa iyo ng tatay mo na may mga panuntunan na hindi mo pwedeng labagin. Wala kang pakialam sa tatay ko. Lipas na ang panahon ng Tianlong, napakaraming taon nang nawawala ang pinuno at matagal nang buwag ang samahan nila. Ngayon sa Dongxi, lahat sila ay kailangang sumunod sa pamilyang Zhou. Kahit wala na ang pinuno, nandyan pa rin ang mga panuntunan. Sinabi na noon ng pinuno, kahit sino ka man, hanggat alam mo ang mga panuntunang ito, ay maaari kang kumilos sa ngalan niya. Ano? Paano mo nalaman ang tungkol dito? Lihim ang mga impormasyong iyan. Paano ka naging ganito karunong? Posible kayang, ikaw si, Mula nang itatag ang Tianlong sa loob ng maraming taon, ngayon lang muling may nangahas na hamakin ako ng ganito sa harap ko. Zhao Shikun, kung hindi mo pa naririnig ang pangalan kong Li Beijiang, siguro naman ay natatandaan mo ang simbolo na ito. Ikaw ba ang nasa likod ng Tianlong Group? Hindi mo pa naririnig ang pangalang Li Beijiang, pero siguradong naaalala mo ang markang ito. Mula ka ba sa Tianlong Group? bakit ang dami mong alam? Ibig bang sabihin ito? Ibig bang sabihin ay ikaw ang, Isa lang akong tindero ng sinangag. Sa tagal ng panahon, marami na akong narinig sa mga customer ko. Ang mga pamilya dito sa East City, halos lahat sila ay may koneksyon sa organisasyong Tianlong. Kaya hindi nakataka-taka na may alam akong mga sikreto. Sabi ng mga suki ko habang nagchichismisan, ang sabi raw nila ay ang Tianlong. Itinalaga ang mga batas na ito noon para mapigilan ang bawat pamilya sa pagkakaroon ng masamang kompetisyon para hindi masira ang samahan. Boss Joe, tama ba ang sinasabi ko? Hamak na tindero ka lang. Dahil lang sa mga narinig mo, akala mo kung sino ka na para magyabang sa harap ko. Ano ba ang Tianlong sa tingin nyo? Luma na ang mga kwentong yan. Simula ngayon sa buong East City, lahat ay kailangang sumunod sa akin. Sa pamilyang Zhao. Pero nabalitaan ko ang tungkol sa susi na may kinalaman ito sa kung paano yumaman ang Tianlong noon. Siguradong higit pa ito sa 10 bilyong dolyar. Second young mistress, huwag ka nang magmatigas. Pagsabihan mo ang ate mo na ibigay na agad ang susi para masiguro ko na kayong magkapatid ay mabubuhay sa karangyaan habang buhay. Second young mistress, huwag ka nang magpanggap. At ang kasama mong si ate, ibigay mo na sa akin ang susi at tinitiyak ko sa inyong dalawang magkapatid kasama si ate na habang buhay kayong mamumuhay ng marangya at mayaman. Bakit nyo pababantayan ang bagay na iyan kung pati ang buhay nyo ay itataya nyo? Nananaginip ka. Ang pagprotekta sa susi ay ang misyon ng ating pamilya Su, na ipinamana pa ng ating mga ninuno, at kailanman ay hindi ko iyan ibibigay sa iyo. Ate, bilisan mo, umalis ka na. Bilisan mo at hanapin mo si Pinuno ng Dragon. Si Pinuno ng Dragon ang makakapagprotekta sa susi. Kahit pa mawala na ang buhay ko. hindi. Hindi maaari, Kingsway. Huwag na kayong magkunwari na nagmamahalan kayong magkapatid kasama si ate. Ibigay mo na sa akin ang susi ngayon din dahil kung hindi ay tatapusin ko siya agad. Ang ibig kong sabihin, ang tao at ang susi ay kukunin ko. Niloloko mo ba ako? Huwag kang lalapit. Itakas mo na ang aking kapatid na si ate. Boss Joe, huling beses ko na itong itatanong. Ang tao, makakawalan mo ba o hindi? Ibigay mo sa akin ang susi dahil kung hindi ay parurusahan ko siya ngayon din. Sige, tikman mo ito. Ito ang ginawa kong sweet and sour pork ribs. Kahit hindi ito kasing sarap ng fried rice na luto mo, isipin mo na lang na pasasalamat ito dahil niligtas mo ako ngayong araw. Napakabait niyo naman. Second young mistress. Driver lang po ako. Tungkulin ko po na protektahan kayo. Qingxue, magpahinga ka muna, hindi pa lubos na magaling ang mga sugat mo. Ate, kumain ka rin po. Alam ko pong lahat ng ito ay para sa akin. Kung sasama lang si second young mistress sa akin sa pagtitinda, siguradong mawawalan na ako ng trabaho. Siguradong hindi titigil si Zhao Shikun ng ganoon lang. Napakalaki ng impluwensya niya sa Dongxi. Natatakot ako na gumamit siya ng mas maruming paraan. Mas nag-aalala ako sa iyo, isa ka lang driver.
Wala kang kapit o impluensya. Nag-aalala ako na pagbabayarin ka niya. President Su, huwag po kayong mag-alala. Tagapagluto lang po ako ng fried rice. Anong magagawa niya sa akin? Hindi mo kilala ang taong iyon. Para makuha ang gusto niya, kahit ano ay kaya niyang gawin. O baka mas mabuting umalis ka muna ng Dongshi para magtago. Kapag umalis ako, sino na ang magmamaneho para sa inyo? May pinirmahan akong kontrata. Kailangan gampanan ng trabaho dahil bayad na. Huwag po kayong mag-alala. Hindi ako matatalo ni Zhao Shikun. President Su, second young mistress. Tapos na po akong kumain. President Su, second young mistress, lalabas lang ako sandali. Ilock mo ng maigi ang pinto mamayang gabi at huwag kang magbubukas kahit kanino. Gabi na. Saan ka pupunta? Pupunta lang ako sa isang kaibigan, babalik din ako agad. Mag-ingat ka po. Huwag kang mag-alala. Walang silbi, puro kayo walang silbi. Paano kayo nakapasok dito? Boss Zhao, hindi yata masyadong maayos ang seguridad dito. Lakas pa ng loob mong pumunta. Matandang Kiao, alam ko pong kayo ang sikat na hari ng impormasyon. Malaki po ang respeto ko sa inyo. Pero baka naman po pwede na magbigayan na lang tayo? Kahit alang-alang na lang po sa akin. Matagal na kitang binalaan, pero hindi ka nakinig. Ngayon, wala ka nang dapat isisi sa akin. Pumunta ako rito ngayong araw dahil gusto kitang makausap ng maayos. Anong pag-uusapan natin? Pag-uusapan natin ang mga patakaran. Huwag mo nang tangkaing galawin ang dalawang bata ni Pamilya Su. Ang susi ay hindi isang bagay na pupwede mong pakialaman. Tinatakot mo ba ako? Sino ka sa tingin mo? Mapapasa akin ng susi, kahit anong mangyari. Kapag naglakas loob na makialam si Tianlong, huwag mo akong sisisihin kung parusahan kita. Pinuno ng dragon, uminom muna po kayo ng alak. Sino ka? Sino ka ba sa akala mo? Nagpapanggap kang pinuno ng dragon, nanloloko ka lang? Pati si matandang Kiao pinasama mo sa drama mo. Dito sa Dongshi, ako, si Zhou Shikun, ang batas. Ang anak ni matandang asong si Joe, magkatulad na magkatulad talaga noong kabataan ng tatay niya. Naku naman, Ano? Ang lakas ng loob mong tawaging matandang asong si Zhou ang tatay ko. Oo nga. Noong ang tatay mo ay wala sa tabi ko, para lang siyang sunod-sunurang aso. Hindi ko akalain na ang anak niya ngayon ay napakayabang na. Huwag kang magmayabang. Kung kilala mo ang tatay ko, alam mo dapat na dito sa Dongshi, ang banggain kaming mga pamilyang Zhou ay may masamang kahihinatnan. Mukhang hindi ka maturuan ng tama ni Zhou Yan. Kaya ako na mismo ang didisiplina sa iyo? Ang hindi marunong sumunod ay dapat maparusahan. Haring yamang si Zhou, ang tatay ko ang haring yamang si Zhou ng Dongshi. Haring yamang si Zhou? Ang tawag na iyan, ako pa mismo ang nagbansag sa kanya. Pero hindi ko akalain na ang anak niya ngayon ay magiging ganito kayabang. Kahit nagtatago na ang dragon, nananatili pa rin ang lakas nito. Kahit gaano pa kalayo, parurusahan ko ang mga ito. Tuturuan kita ng leksyon sa ngalan ng tatay mo ngayon. At kapag inulit mo pa ito, hindi na kita palalampasin. Iyon lang? Ordinaryong retiradong sundalo, isang ordinaryong driver? Kung isa kang ordinaryong tao, babaligtarin ko ang 3 letra ng pangalang Zhou Shikun. Li Beijiang. Su Qingyue. Kailangang humanap ako ng paraan. Alam ko na. Ngayon, tingnan ko lang kung ano ang gagawin mo. Paano ka nasugatan? Tinuruan ko lang ng leksyon ang isang bata na walang modo, masyadong napalakas ang pagpalo ko sa kanya. Wala kasi siyang galang, at nananakit pa ng isang bata. Sinong bata naman ang kailangan mo pang parusahan? Bakit ka ba nakikialam sa mga ganyang bagay? Hindi ito basta pakikialam. Dahil kung hindi ako nakialam, hindi sana kita nakilala. Ate, tumatawag na naman si Zhao Shikun. Anong ginagawa niyo?
May sugat sa kamay si Beijing, nilalagyan ko lang ng gamot. Tinatawag mo na siyang Beijing. Anong sabi ni Joe Shikun? Tumawag si Joe Shikun para sabihin na nagpahandog siya sa Hongxing Pavilion at iniimbitahan kanya pati si Uncle Lee. Beijing, ano sa tingin mo? Dahil mukhang taos puso naman ang imbitasyon ni Boss Joe. Sige, pumunta tayo. Paano kung may masamang balak na naman siya? Baka naman humihingi na siya talaga ng tawad. Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Hindi ka niya masasaktan. Zhao Shikun, mabuti pang totoong nagsisisi ka na sa mga mali mo. President Su, Brother Lee, tagay muna tayo. Tungkol sa nangyari dati, pasensya na po sa mga nagawa ko. Heto, uubusin ko to. Bakit hindi po kayo umiinom? Hindi niyo po ba tinatanggap ang hingi ko ng paumanhin? Boss Joe, wag na nating pag-usapan ang paghingi mo ng tawad. Ang pagkuha mo sa kapatid ko at ang pagpapadala mo ng mga tauhan sa bahay ko ay hindi lang basta sa isang baso ng alak, ay mabubura na. Ay, tama po kayo. Tama po ang sinabi niyo. Brother Lee, napakalawak po ng iyong pangunawa. Taos puso po akong humihingi ng paumanhin sa inyo. At itong alak na ito ay itinago ko pa ng 20 taon. Ngayong araw, espesyal ko itong dinala para humingi ng tawad sa inyo. Hehe. President Su, tagay po tayo. Huwag niyo po sanang tanggihan. Ako na ang iinom para kay President Su. Boss Joe, ikaw naman. Boss Joe, ikaw naman. Ay, President Su, dahil nakainom na tayo at nakahingi na rin ng tawad, siguro naman ay oras na para pag-usapan ng seryosong bagay. Tungkol sa Ki, napag-isipan mo na ba ang desisyon mo? Zhao Shikun, talagang may masama kang balak. Mabuting balak? President Su, binibigyan na nga kita ng pagkakataon, pero ayaw mo pa? At ikaw naman, Lee Beijing, kahit gaano ka pa kagaling, isang tao ka lang din naman. Siguradong naikuwento na sa iyo ni President Su kung ano ang posisyon ko sa Dongxi bilang pamilyang Zhou. Kapag kinalaban mo ako, dito sa Dongxi, ay mawawalan ka na ng puwang. President Su, huling pagkakataon na ito. Ibigay mo na ang susi at tinitiyak ko sa inyo na ang pamilya Su ay mananatiling matatag. Pero kapag hindi mo ibinigay, Joe Shikun, managinip ka. tinitiyak ko sa inyo na ang pamilya Su ay hinding-hindi babagsak kung hindi nyo ibibigay. Zhao Shikun, nagmamanaginip ka. Ang susi ay binabantayan ng pinuno ng dragon. Kaya hindi mo ito magagalaw. Mahigit 15 taon nang nagretiro ang pinuno ng dragon, hindi pa nga sigurado kung buhay pa ba o wala na siya. Sa tingin mo ba ay matatakot mo ako sa ganyan? Ano? Ay, pasensya na. Nadulas ang kamay ko. Heto, Boss Zhao, iinom ako bilang pambawi sa pagkakamali ko. Boss Joe, ikaw naman. Ang dami na niyang nainom, dapat ay tumatalab na ang gamot ngayon. Anong nangyayari? Bakit? Bakit ako ang nahihilo? Kayo, bakit wala kayong nararamdaman? Iyan lang ba ang nilagyan mong alak? Paano? Bakit naging ako? Bakit? Bakit wala kayong nararamdamang masama? Ang alak mo na hinaluan mo ng gamot ay wala lang para sa akin. Hinaluan niya ng gamot. Tama ka. Ngunit ang gamot niya ay hindi tumatabla sa akin. Nakuha lang niya ang nararapat sa kanya. Tara na. Anong nangyayari sa'yo? Beijing, Dapat ay isang tasa lang ng tsaang iyon ang nainom ni Qingyue? Hindi dapat ganito katindi ang reaksyon niya. mainit. Ang init.
Huwag kang aalis. Beijing. President Su, marami ka nang nainom. Beijing, huwag kang aalis. Joshi-kun, pagbabayarin kita. Lakas ng loob mong lagyan ng gamot si Ching Yue. Beijing, bakit mo ba ako pinapakitunguhan ng ganito kabuti? Kahit na napakagaling mo, bakit ka nakontento sa pagiging isang tindero ng sinangag? At bakit ka nakontentong maging driver ko? Ching Yue, wala akong masamang intensyon. Sadyang pumirma lang tayo ng kontrata at ginagawa ko lang ang trabaho ko. Iyon lang yon. Ganoon ba iyon? Ganoon ba iyon? Ate, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. May nakita ka pa bang iba? Nakita ko siya na binuhat ka papunta sa kwarto. Ano ang ginawa niyo doon sa loob? Wala. Wala kaming ginawa. Walang ginawa? Namumula na ang mukha mo. Naghahalikan na ba kayo? Huwag kang gumagawa ng kwento. Wala siyang balak na ganoon. Ano? Tingnan mo nga ang itsura mo ngayon. Patay ka na. Ang itsura mo ngayon, sa mga babaeng baliw na baliw sa pag-ibig, ay walang pinagkaiba. Huwag kang mapang-asar. Bilis, subukan mo ang luto ko. President Su, ito kasi. Bakit? Matapos mong makain ang luto ni Ching Sue, ayaw mo na bang subukan ang sa akin? President Su, isang driver lang ako. Hindi ko dapat. Hindi dapat ang alin? Na kumain ng niluto ng amo mo? Beijing, napakabuti mo sa akin. Kailangan naman kitang suklian, di ba? Nako. Naistorbo ko ba kayo? Itikom mo nga iyan. Ate, bakit ang aga mong nagising? Para lang magluto ng agahan. Uncle, napakasarap ng noodles na niluto ni ate. Tikman mo. Sige po, masarap nga ito. Hello? Ano? Ate, tumawag ang assistant ko. Ang 3 pinakamalaking kliyente natin ay sabay-sabay na nagkansela ng kontrata. Ate, tumawag ang assistant at ang 3 nating pinakamalaking kliyente ay sabay-sabay na kinansela ang kooperasyon at ang bangko naman. Naisagad bawiin ng bangko ang mga utang natin. Ano? Ang 3 kliyenteng iyon ay kasosyo na natin ng ilang dekada. Paano silang biglang? Magandang umaga, President Su. Joshi-kun, anong binabalak mo? Ano ang binabalak ko? President Su, gusto lang naman kitang tulungan. Hay nako. Tingnan mo kung paano mo patakbuhin ang maliit mong kumpanya. Sobrang nakakapagod. Ang mga tauhan, bigla na lang umaalis. At ang bangko, bigla na lang naniningil. Bakit mo pa kailangang magpakahirap? Ibigay mo na sa akin ang sikretong code at tinitiyak ko sa iyo sa group na sa pagkakataong ito, malalampasan mo agad ang krisis na ito. Joshi-kun, gumagamit ka ng napakaruming paraan. Hindi ka ba natatakot na maparusahan ng langit? Ha ha ha. Parusa, dito sa Dongshi, ako ang mismong batas. Bibigyan kita ng 1 araw, ibigay mo sa akin ang sikretong code. Karma? Dito sa Dongshi, ako ang Karma. Bibigyan kita ng 1 araw para ibigay ang access key. Dahil kung hindi, papanoorin mo kung paano ang kumpanyang ibinigay sa iyo
ng iyong ama ay paunti-unting babagsak. Ate, ano nang gagawin natin? Kapag kinansela ng 3 kliyenteng iyon ang pakikipagtulungan, wala na tayong perang ibabayad sa bangko. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala. Hay naku, ano naman kaya ang magagawa mo? Siguradong may paraan si Beijing. Dati, siya ang nagligtas sa iyo mula sa mga kamay ni Zhou Shikun. Pero, iba ito sa sitwasyon ng kumuha sa akin. May mga tao sa Dongxi na hindi sumusunod sa patakaran. Paano naging posible iyon? Ang mga dayuhang namumuhunan ay biglang umalis sa merkado ng Dongxi. Ang 3 kumpanya sa ilalim ni Beihai Chamber of Commerce ay nabunyag na may mga problemang pinansyal, kaya naman bumagsak ang presyo ng stock nila. Ang mga dayuhang kumpanya ay biglang umatras sa Dongxi Market. Ang 3 kumpanya sa ilalim ng Beihai Chamber of Commerce ay naiulat na may mga problema sa pinansyal at bumagsak ang presyo ng kanilang stocks. Nag-anunsyo na rin ang ilang bangko ng paghihigpit ng suporta sa pautang para sa Beihai Chamber of Commerce. Tapos na ang krisis sa kumpanya natin. At pati si Zhou Shikun, nadawit din siya sa gulo. Mabuti iyan. Bakit parang kaya mo ang lahat? Mula sa pagluluto hanggang sa pagtulong sa amin, hanggang ngayon sa problema ng kumpanya, naayos mo ang lahat. Hindi kaya. Ikaw pala ang kanina pa naming hinahanap na si pinuno ng dragon. Hindi, second young mistress. Ang lahat ng ito ay simpleng tulong lang mula sa isang kaibigan. Anong nangyari? Ate, tingnan mo ito. Talagang kamangha-mangha siya. Bukod sa dami niyang koneksyon, tinulungan pa niya kaming ayusin ang problema ng ating kumpanya. Beijing. Ang mga bagay na ito. Sagutin mo, i-speakerphone mo. Su Qingyue, sino ba talaga ang tinawagan mo? Mukhang mainit ang ulo ni Boss Zhao ah. Ikaw pala, ano bang ginawa mo? Wala akong ginawa. Sadyang may ilang mga tao lang na hindi sumunod sa patakaran, kaya kailangan nilang pagbayaran iyon. Patakaran? Anong kalokohang patakaran yan? Dito sa Dongxi, ako ang patakaran. Mukhang hindi mo pa rin naiintindihan. Hayaan mong linawin ko sa'yo. Simula sa araw na ito, ang Beihai Chamber of Commerce, dito sa Dongxi, ay wala ng lugar. Ha, sinusubukan mo ba ako? Wala kang mapapala kung babanggain mo ako. Buwisit? Masyado na kitang pinagbigyan ha. Kinalaban mo ako. Ipakikita ko sa iyo ang mangyayari sa mga lumalaban sa akin. Kapag hindi kita naturuan ng leksyon, hindi na ako si Zhao. Magkapatid pala sila, hindi ba? Tingnan natin kung paano ka pipili sa bandang huli. Parang mali ito. Sa oras na ito, dapat ay bumababa na ang magkapatid para kumain. Bakit hindi nila sinasagot ang telepono? May hindi magandang nangyayari. Zhou Shikun, pagbabayarin kita. Maaga ka pa yatang napadalaw dito? Nakabakasyon ka ba? Hindi mo ba? Kailangang samahan ang magkapatid? May nangyaring masama. Nawawala ang magkapatid na sina pamilyang Zhou. Wala sila sa bahay at hindi makontak ang mga telepono nila. Pinuno ng dragon, teka lang, maghintay ka muna. Wala akong makuhang impormasyon. Tila ba sa pagkakataong ito, si Zhao Shikun ay naghanda pa ng mga eksperto para maglinis ng bakas. Hindi mahanap. Mukhang si Zhao Shikun sa pagkakataong ito ay naghanda pa ng mga eksperto para maglinis ng ebidensya.
Ang Dragon Head Command? Gagamitin niyo po ba ang Dragon Head Command? Kaya nitong utusan ang buong organisasyong Tianlong na kumilos ng sabay-sabay. Kapag lumabas ang Dragon Head Command, tiyak na magkakagulo at magkakagulo ng matindi. Sigurado ba kayong gagamitin niyo ito? Pananagutan ko ang magiging kapalit nito. Kailangang mahanap ang magkapatid na pamilya Su. Pero para sa anak ng inyong kasamahan, ang paggamit ng Dragon Head Command, sulit ba ito? Ang mga ipinangako ko kay matandang Su ay kailangang matupad. Gagamitin ng Dragon Head Commander ang kautusang ito para sa magkapatid. Masyadong malaki ang ginagamit mong lakas para sa maliit na bagay. Ngunit dito rin makikita kung gaano kahalaga ang magkapatid na pamilya Su para sa Dragon Head Commander. Zhao Shikun, nasaan ka na ngayon? Nagmamadali ka ba? Hindi ba't masyado kang mayabang kanina? Hindi ba't sinabi mong hindi mo ako hahayaang makatapak pa rito sa lungsod ng Beihai? Nasaan ka na ngayon? Nagmamadali ka ba? Hindi ba masyado kang mayabang? Hindi ba sabi mo sa lungsod ng Beihai ay hindi ako mananalo? Sinasabi ko sa iyo. Ngayon, si Su Qingyue at ang kanyang kapatid ay nasa kamay ko na. Uncle Lee, huwag kang pumunta rito. Napakaraming tao rito. Uncle Lee, wag mo na kaming intindihin. Itago mong mabuti ang key para sa amin. Hanapin mo ang Dragon Head. Narinig mo ba iyon? Nasa mga kamay ko sila ngayon. Li Beijiang, ano pa ang gagawin mo? Tatanungin ko muna kung nasaan ang key ng magkapatid. Saka kita parurusahan. Zhao Shikun, ito na ang huli kong babala sa iyo. Pakawalan mo sila. Babala? Li Beijiang, sino ka sa akala mo? Magpapanggap ka na naman bang Dragon Head? Sinasabi ko sa iyo, nandito sila sa isang lugar na hinding-hindi mo mahahanap. Kapag nakuha ko na ang key, tatapusin ko na silang dalawa. Zhao Shikun, makinig kang mabuti. Subukan mo silang saktan. Sisiguraduhin kong sa buong pamilyang Zhou ay maglalaho ka na. Makinig ka ng mabuti. Kapag ginalaw mo kahit isang buhok nila, pasisiguruhin kong sa pamilyang Zhou ay tuluyan ka ng maglalaho. President Su, gumastos ako ng napakalaking halaga para lang makuha kayo. Mas mabuting sabihin nyo na kung nasaan ang password para hindi na kayo masyadong mahirapan. Pwe, Paano mo nahanap ang lugar na ito? Beijiang, umalis ka na. Huwag mo na kaming iligtas. Ayos lang, Qingyue. Kaya ko ito. Talagang naglakas loob kang pumunta rito? Nag-iisa ka lang. Akala mo ba kung sino ka? Kaya mo ba kami? Nakikita mo ba to? Sila ang mga bihasang tao na binayaran ko ng malaki. Akala mo ba ay katulad pa rin ito ng dalawang mahinang iyon noon? Pakawalan mo sila. Pakawalan sila? Li Beijiang, hawak ko ang mga tao mo ngayon. Dapat ay nagmamakaawa ka sa akin. Lumuhod ka at magmakaawa. Baka sakaling bumuti ang kalooban ko at hindi ko sila itutuloy na tapusin. Zhao Shikun, binigyan na kita ng maraming pagkakataon. Pagkakataon, Li Beijiang. Maraming beses na kitang binigyan ng pagkakataon. Pagkakataon? Li Beijiang. Ngayon ay ako ang nagbibigay sa iyo ng pagkakataon. Lumuhod ka at magmakaawa ka sa akin. Kung hindi ay ngayon din, ay itutuloy ko na ang pananakit sa kanya. Ginto. Gintong dragon na marka? Ano yang nasa kamay mo? Isa lamang itong tattoo. Hindi, imposible ito. Ang mga marka ng dragon ay para lamang sa mga pangunahing miyembro ng organisasyong Tianlong. At ang gintong marka ng dragon ay para lamang kay pinuno ng dragon. Paano mo nagawang magkaroon yan? Ikaw? Sino ka ba talaga? Sa tingin mo, sino ako? Ikaw si pinuno ng dragon? Mabuti at naintindihan mo. Tila ang tawag na ito ay hindi ko na kailangan pang ituloy. Hindi ako naniniwala. Paano magiging ikaw si pinuno ng dragon? Alam ko na. Nalaman mo na agad ang tungkol sa marka ni pinuno ng dragon at sadyang nagpalagay ka nito para takutin ako, hindi ba? Sugurin niyo siya. Sige, sugurin siya. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Pakawalan mo na sila ngayon at parurusahan lang kita ng sapat. Pagbibigyan mo ako? Hoy, matanda, sino ka ba sa tingin mo? Huwag kang lalapit. Humakbang ka pa ng isa at itutumba ko siya. Zhao Shikun, kapag naglakas loob kang saktan siya, at kung siya nga talaga si pinuno ng dragon, buong organisasyong Tianlong ang makakalaban mo. Gusto mo bang tuluyang maglaho ang pamilyang Zhou? Su Qingyue,
Naniniwala ka pa rin ba talaga sa organisasyong Tianlong na yan? Kahit pa siya talaga si pinuno ng Dragon, ano naman ngayon? Matagal nang hindi ito hawak ng Tianlong. Kapag nakuha ko na ang sikretong code at ang lahat ng yaman ni Pamilya Su, darating ang oras na ang buong Dongxi ay magiging mundo na ng pamilyang Joko. Ako si Zhou Shikun, ang bagong batas. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Lumayas ka rito. Aasahan ko na ang nangyari ngayon ay hindi kailanman naganap. Huwag kang magpanggap na ikaw si pinuno ng Dragon. Paano kung ayaw kong umalis? Kung ganoon, huwag mo akong sisihin kung maging malupit ako. Hindi ba't gusto mo silang iligtas? Sige, sa dalawang magkapatid na ito, sino ang pipiliin mo? Ano na? Pipiliin mo ba ang ate o ang kapatid niyang babae? Piliin si Ching Shue, bata pa siya. Aba, talagang naantig ang damdamin ko. Ang lalim ng samahan ninyong magkapatid. Umalis ka na. Humanap ka ng tutulong sa amin. Tumahimik ka. Buisit, huwag kang gagawa ng anumang kalokohan. Second young Mistress Su, alam mo ba, nasa kalagayan mo ngayon, gustong-gusto kitang pasukuin sa akin. Zhou Shikun, magbabayad ka rin. Ano na? Nakalimita ka na ba? Pipiliin mo ang ate? Maunawain ang ate? O ililigtas mo muna ang kapatid? Mapusok ang kapatid? Sinasabihan ka pa niyang umalis na at huwag na siyang alalahanin. O kaya naman, wala kang ililigtas kahit isa? Nakapili na ako. Sino? Pipiliin kong iligtas silang dalawa. Nababaliw ka na ba? Ililigtas mo silang dalawa? Tingnan mo muna ang sitwasyon. Hawak ko sila at may armas pa ako. Paano mo masasabing maililigtas mo silang dalawa? Ano bang panlaban mo? Dragonhead ka man o hindi? Dito, ako ang dapat masunod. Zhou Shikun, wala ka nang natutunang mabuti. Ang sama pa ng ugali mo. Ang tatay mo na si Zhou Yan ay nagtrabaho sa ilalim ko. Bagamat hindi siya matalino, alam niya man lang kung ano ang respeto at kung ano ang dapat ikatakot. Huwag mong madamay-damay ang tatay ko. Zhou Shikun, talagang wala kang natutunan kahit kaunti. Papasukin niyo si Zhou Yan. Nasaan ang mga tao, Li Beijiang? Noon ko papansin na nagpapanggap ka lang at nagagawa mo pang tawagin ang tatay ko sa buo niyang pangalan? Alam mo ba na ang tatay ko ay nasa ibang bansa para magpagaling? Masyadong matanda na siya para makalakad ng maayos. Ang buong pamilyang Zhou ngayon ay nasa ilalim na ng utos ko. Umalasa kang ililigtas ka niya? Nananaginip ka yata. Noong nasa ilalim ko pa ang tatay mong si Zhou Yan, kahit papaano ay iginagalang siya sa lahat ng panig. Mayroon siyang konting talas ng isip, pero bakit nagkaroon siya ng walang kwentang anak na gaya mo? Lakakas ng loob mong banggitin ang tatay ko? Sugod, tapusin niyo siya. Mag-iingat ka. Paano nangyari to? Isang suntok lang? At ang dalawang magagaling kong tauhan ay napaatras mo na? Sila ang mga pinakamalakas sa organisasyong Tianlong, mga tanyag na eksperto ang maalamat na galing, na kayang sumugat mula sa malayo. Tanging ang Dragonhead lang ang may ganyang teknik. Dati, narinig ko ang tatay ko na sinabi yan noong lasing siya, akala ko ay hindi yon totoo. Ito ang pambihirang lakas. Ikaw ba ang Dragonhead? Mabuti naman at nalaman mo rin. Akala ko ay hindi totoo. Ito ang Gekong Jin. Ikaw si pinuno ng dragon? Mukhang may talas ka mag-isip. Sayang lang, ang teknik na ito ay para lamang sa mga taong nasa loob ng 3 metro. Kung katulad ito noong dati. Tingnan natin kung mas mabilis ka kaysa sa aking patalim. Napakagaling ni Beijiang. Li Beijiang, subukan mo lang. Ang bilis mong iligtas si Su Qingyue. Gusto kong makita kung anong gagawin mo para sa kanya. Huwag mo akong isipin. Bilisan mo. Ilayo mo na ang ate ko rito. Tumahimik ka. Gusto ko lang malaman kung maililigtas mo pa ba siya ngayon. Zhou Shikun, pakawalan mo ang kapatid ko. Huwag kang mag-alala. Second young mistress, nakikita mo ba na parang walang pakialam sa iyo ang iyong Kuya Li? Kahit wala na ako, ayos lang. Huwag mo sa kanyang ibigay ang key code. Huling habilin iyon ni Papa. Hindi pa tapos ang laro. Hindi na masaya kapag wala ka na. Bibigyan kita ng pagpipilian. Lumapit ka rito, guguhitan ko ang mukha mo ng isang sugat. Isang sugat kapalit ng isang buhay. Sulit na iyon, di ba? Huwag, Uncle Lee. Huwag kang makikinig sa kaniya. Zhou Shikun, huwag mong saktan ang kapatid ko. Bakit? Wala ka bang tapang? Huwag, Uncle Lee. Huwag kang makinig sa kanya. Zhou Shikun, huwag mong sasaktan ang kapatid ko. Bakit? Takot ka ba? Hindi ba ikaw si pinuno ng dragon? Akala ko ba matapang ka? Kahit isang tama lang, hindi mo kaya? Nagpapanggap ka lang na bayani? Zhou Shikun, sigurado ka bang gusto mong gawin ito? Tumahimik ka. Mamili ka? Lumapit ka dito para parusahan? O panoorin mo siyang mawala?
Gagawin niya talaga iyon para kay Ching Shue. Huwag, Uncle Lee, huwag kang lalapit. Gawin mo na. Tapos ka na. Tigil. Pa. Matandang Kiao, bakit nandito ka? Matandang Kiao. Ito ay sa pagitan namin ni Pamilyang Zhou at Pamilya Su. Personal naming usapan ito. Kahit pa ikaw ang pangalawang pinuno ng Tianlong, sa tingin ko, ay wala kang karapatang makialam dito. Zhou Shikun, napakalakas ng loob mo. Ito ang batas na itinakda ni Organisasyong Tianlong. Zhou Shikun, napakalakas talaga ng loob mo. Ang mga patakarang itinakda ni Organisasyong Tianlong, bawal ang kumuha ng tao, bawal mamilit, at bawal manakit ng inosente, lahat ng iyon ay nilabag mo. Patakaran? Walang silbi ang mga patakarang iyan. Si Tianlong lang naman ang mahilig sa mga patakaran. Noong sinisipa niya ako, andoon ka rin naman. Bakit hindi ka nagsalita tungkol sa patakaran noon? Ngayon, bigla kang magpapakitang gilas bilang hustisya. Alam mo ba kung sino siya? Oo naman, isa lang siyang driver, isang hamak na taga-Kamada lang. Bakit nagpapanggap siyang importante? Dahil ba sa magkaibigan kayo ni Matandang Kiao? Kaya gusto mo siyang ipagtanggol? Sinasabi ko sa iyo, walang saysay iyan. Noong sinipa niya ako noon, hindi ko pa siya napapabayad. Bejang, ang batang pinarusahan mo noon, siya ba iyon? Lapastangan, Zhou Shikun, sumusobra na ang kawalang hiyaan mo. Pinarusahan ka niya bilang kapalit ng tatay mo para disiplinahin ang isang anak na suwail. Para sa ikabubuti mo iyon, kapag dumating na ang tatay mo, tingnan natin kung paano ka magpapaliwanag. Ang tatay ko? Huwag mong gamitin ang tatay ko para takutin ako. Nasa ibang bansa siya para magpagaling at masyado na siyang matanda para kumilos. Ang tatay ko? Huwag mo akong takutin gamit ang tatay ko. Nasa ibang bansa na ang tatay ko para magpagaling. Masyado na siyang matanda para kumilos. Ngayon, sa buong pamilyang Zhou, ako na ang masusunod. Ngayong araw, kahit sino pa ang dumating, ang dalawang babaeng ito, pati na ang code, ay kukunin ko na. Ikaw, Sige. Matandang Kiao? Matandang Kiao, paano kang? pinuno ng dragon, patawad po at nahuli ang inyong tauhan. Hindi na kailangan ng formalidad. Kailangan pa ba natin iyan sa isa't isa? Kakausapin ko ng maayos ang taong ito. Zhao Shikun, makinig kang mabuti. Ang taong nasa harap mo ngayon, hindi lang siya basta driver. Siya ang nagtatag ng organisasyong Tianlong. Siya ang pinuno nating lahat. Ang Dragon Head. Pinuno ng dragon? Siya ba talaga si pinuno ng dragon? Pinuno ng dragon. Siya nga ba talaga si pinuno ng dragon? Kaya naman pala napakagaling niya. Kaya pala alam niya ang mga batas ng Tianlong. Matandang Kiao, niloloko mo ba ako? Siya ay isa lamang hamak na tindero, isang hamak na driver lang ng babae. Matandang Kiao, niloloko mo ba ako? Siya, hamak na tinderong tabing kalsada lang at isang hamak na driver para sa mga babae. Tapos siya ang Long Xiao. Matandang Kiao, alam kong malapit kayong dalawa sa isa't isa at gusto mo siyang iligtas. Pero ang gumawa ng ganitong rason, hindi ba masyadong nakakatawa yan? Zhao Shikun, malalaman mo rin agad kung nagsasabi ako ng totoo. Dahil ang tatay mo ay parating na. Matandang Kiao, ginagamit mo rin ba ang tatay ko para takutin ako? Sabi mo siya ang Long Xiao? Nasaan ang ebidensya? Dahil lang ba sa sinabi mo? Sinong hindi nakakalam na malapit kayong dalawa, araw-araw mo siyang pinupuntahan para kumain ng fried rice at maglaro ng chess. Nagsasabuatan kayong dalawa para takutin ako, di ba? Ano ako, 3 taong gulang. Zhou Shikun, wala ka na talagang pag-asa. Napakatalinong tao ni Zuyan. Paano siya nagkaroon ng isang anak na kasing bobo mo? Matandang Kiao, nirerespeto kita bilang nakatatanda, kaya mag-ingat ka rin sa mga sinasabi mo. Mukhang ang huling leksyon sa'yo ay hindi pa sapat. Dapat kang mag-ingat sa pananalita mo. Tila ang huling leksyon ay hindi pa sapat. Ano? Anong balak mong gawin? Anong ginagawa mo? Huwag kang lalapit.
Huwag kang lalapit. Kapag lumapit ka pa, talagang... Sinasabi ko sa iyo, Lau Kiao, napakabagal namang dumating ni Zhou Yan. Naaalala ko noong, nagtatrabaho pa siya sa tabi ko. Kapag inuutusan ko siya, mabilis pa siya sa kidlat kung kumilos. Tama po iyon. Noon pong, nagtatrabaho pa siya sa ilalim nyo noong nagsisimula pa lang siya. Napakaasikaso niya sa trabaho at napakatalino rin niyang tao. Sabi mo ay matalino si Zhou Yan? Pero bakit nagkaroon siya ng anak na walang kuwenta? Anong sinabi mo? Ang sabi ko, wala kang kuwenta. May lakas ka ba ng loob na ituloy iyan? Zhao Shikun, huling beses na tatanungin kita, pakakawalan mo ba o hindi? Ang tindi ng presensya niya. Siya ba talaga ang Dragonhead? Li Beijiang, sino ka ba sa akala mo? At talagang sinesermunan mo pa ako, ha? May lakas ka ng loob na sabihing wala akong silbi? Sasabihin ko sa iyo, dito sa Dongxi, ako, ang Diyos dito, at ako ang batas. Kapag nakuha ko na ang key, ang dalawang magkapatid na ito, pagdating ng oras, ay magiging akin na sila. Susunod na silang lahat sa akin. Kung anuman ang ipagawa ko sa kanila, ay kailangang gawin nila. Lapastangan. Zhou Shikun, ikaw, alam mo ba kung sino ang kinakausap mo? Siya ang Longsho, ang pinuno ng buong organisasyong Tianlong. Nakuha mo pa siyang paluhurin? Ikaw dapat ang lumuhod sa harapan niya. Kahit pa ang tatay mo, noon sa harap ng Longsho, ay hindi man lang nakuhang magtaas ng boses. Sino ka ba sa akala mo? Matandang Kiao? Pwede bang gumawa ka ng kwentong mas kapani-paniwala? Nag-imbestiga na ako. Isa lamang siyang ordinaryong driver. Alam ko na, ikaw lang ang kinuha niya. Para tulungang iligtas ang magkapatid na ito? Para lang magpakitang gilas, di ba? Naintindihan ko na. Ikaw ang ipinadala niya. Para tulungan ang magkapatid na ito? Para magpakitang gilas ka lang, di ba? Ang tatay ko, yumaman siya gamit ang sariling galing, kaya ano ang kinalaman ni pinuno ng dragon dito? Kapag si pamilyang Zhao na ang namumuno sa mundo, wala yang pinuno ng dragon na yan, hindi ko man lang siya pag-aaksayahan ng panahon. Ha 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 ha! Wala ka na talagang pag-asa. Zhao Shikun, sinasabi ko sa iyo, ang mga sinabi mo ngayon ay sapat na para idamay at pabagsakin ang buong pamilyang Zhao kasama mo. Idadamay? Matandang Kiao. Tinatangka mo ba akong takutin? Sinasabi ko sa iyo, kung hindi mo ako tatapusin dito ngayon, ikaw ang una kong papagbayarin paglabas ko. Zhao Shikun, mabuting tao naman ang iyong ama. Bakit naging ganyan ang ugali mo? Tumahimik ka. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Kung hindi, ang galit ni pinuno ng dragon ay hindi mo kakayanin. Li Beijiang, masyado kang bilib sa sarili mo ha. Sige, titingnan ko nga kung anong magagawa nitong si pinuno ng dragon laban sa akin. Beijiang, Magsubok ka lang. Sa wakas ay narito ka na po. Siya po iyon. Ang taong ito, nagpapanggap na si pinuno ng dragon. At sinaktan pa po ako? Bilis, magpahanap ka ng huhuli sa kanya. Tungkol naman sa magkapatid na pamilya Su, ako, nakontrol ko na silang dalawa. Kapag nakuha na natin ang code, ang pamilyang Zhou natin, ang magiging pinakamalakas na pamilya sa buong Dongxi. Alam ko na, hindi kasi pinuno ng dragon. Tingnan nyo ang galit ni Papa. Parurusahan niya na kayo agad. Pinuno ng dragon. Pasensya na po, nahuli ang inyong tauhan. Naging pabaya po ako sa pagpapalaki sa anak ko. Ikinalulungkot ko na naabala po kayo. Pinuno ng dragon. Matagal na panahon na simula nang ako ay nagretiro. Tumayo ka na. Sige po. Opo. Zhao Shikun, ito na ang sapat na katibayan para sa pagkatao ni Mr. Lee. Hindi maaari pa. Nahihibang na ba po kayo? Driver lang po siya. Isa lang siyang hamak na tindero sa kalye. Isa lang siyang driver ng Suching Yue. Tumahimik ka. Pinuno ng dragon. Nagkamali po ako sa pagdidisiplina sa suwail kong anak. Hinihingi ko po ang inyong pasensya sa gulo na ito. Pinuno ng dragon, kasalanan ko at hindi ko naituro ang tama sa suwail kong anak. Humihingi po ako ng paumanhin sa abalang idinulot nito sa inyo. Tungkol po sa paggamit nyo ng Dragon Head Order, nabalitaan ko na ito.
Ito ay isang malaking kahihiyan para sa pamilyang Joe. Joyan, totoo nga na hindi mo na ituro ng maayos ang anak mo. Opo. Pag-amin ko na pagkakamali ko nga. Suwail ka. Alam mo ba, na ngayong araw na ito, sinira mo ang buong pamilyang Joe. Alam ko na, tiyak na humanap ka lang. Humanap ka ng taong magpapanggap na tatay ko para lokohin ako, di ba? Hoy, matanda. Sigurado akong isa ka ring manloloko. Zhao Shikun. Makinig ka ng mabuti. Ang taong nasa harap mo ngayon ay ang nagtatag ng organisasyong Tianlong. Siya ang mismong nag-angat sa akin kung nasaan man ako ngayon. Kung wala siya, malamang ay matagal na akong wala at nabubuhay sa kung saang liblib na lugar. Kung wala siya, ang pamilyang Zhao ay hindi kailanman magiging ganito ngayon. Habang ikaw naman, na nag-iisa kong anak, ngayong araw, ay muntik mo na siyang tapusin, wala akong anak na katulad mo. Totoo ba ang lahat ng sinabi mo? Sa mga panahong ito, sa tingin mo pa rin ba, niloloko kita? Ako na si Zhao Yan ay nabuhay na ng mahigit 60 taon. At kailanman ay hindi ako nanloko ng kahit sino. Pinuno ng dragon. Bahala na po kayo kung anong parusang ibibigay niyo sa aking anak. Kahit kailan ay hindi ako nandaraya ng kahit sino. Pinuno ng dragon. Kayo na po ang bahalang magparusa sa aking anak. Nagkamali po ako. Pakiusap. Pakiusap. Iligtas niyo po ako. Ngayon alam mo nang nagkamali ka? Huli na ang lahat. Idahan na lang ito sa batas. Pinuno ng dragon. Palayain mo ako. Ayokong makulong. Pakiusap. Palayain mo ako. Ate, Ngayon ay natatakot kang makulong? Napakayabang mo lang kanina, di ba? Ayon sa patakaran ng Tianlong, sinubukan mong saktan si pinuno ng dragon, dapat kang tapusin. Nagbigay ng konsiderasyon si pinuno ng dragon. Hayaan siyang makulong ayon sa batas. Isasakripisyo ko ang aking sariling dugo upang bigyan si pinuno ng dragon ng katarungan. Ngayon din, lumuhod ka sa harap ni pinuno ng dragon. Yumuko ka at humingi ng tawad kay pinuno ng dragon. Nagkamali ako. Pakiusap. Tulungan niyo po ako. Anak niyo po ako. Papa? Pinuno ng dragon. Patawad. Nagkasala ako. Pakiusap. Palayain niyo ako. Parang awa niyo na. Ayokong makulong. Maawa sa'yo? Kidnap? Pananakit? At pananakot? Alin sa mga iyan ang hindi mabigat na krimen? Basta mangako kang palalayain ako. Tatanggapin ko ang parusa. Aamin ako sa krimen. Pakiusap. Pakawalan niyo na ako. Zhao Yan, ang anak mo ay dapat dumaan sa proseso ng batas. Opo, palulutangin ko siya para sumuko at ibibigay ang lahat ng ebidensya sa pulis. Hindi pwede. Hindi ako pwedeng makulong ng ganito. Siguradong kakampihan ako ni Papa. Uunahin ko ang pinakamahalagang tao sa kanya. Tapos ka na. Walang hiyang nilalang. Pinuno ng dragon. Paano natin ito lulutasin? Dumaan sa tamang batas. Dalhin na yan. Huwag niyo akong hawakan. Papa? Iligtas niyo po ako. Papa. Papa. Iligtas niyo po ako. Papa. Pinuno ng dragon, salamat po dahil pinagbigyan niyo pa siyang mabuhay. Zhao Yan, umuwi ka na muna para magpahinga. May pagkakataon pa ang pamilyang Zhou na magkaroon ng tagapagmana. Opo, Beijing. Tunay ka ngang si pinuno ng dragon. sabi ko na nga ba, sigurado akong hindi ka ordinaryong tao. Pero, isipin mo, si pinuno ng dragon ay naging driver natin. Sino kayang maniniwala kung ikukuwento ko ito? Beijing, maraming salamat sa iyo. Tara na. Uwi na tayo.